This is my first time to write a story. And I want my first story to be a true-to-life story. Sana magustuhan nyo. Although this happened way back in my younger days. Actually, it's been a decade na nga eh. And here it is. It's been 10 years, pero sariwa pa rin sa alaala ko ang nakaraan. I was 17 and fourth year high school na ako. Well, I should be in college na, pero dahil nag-stop ako ng 1 year, kaya nasa high school pa rin ako sa edad na 17. At ng mga panahon na yun nauuso pa lang ang cellphone at texting. I had my first cellphone and it was a Nokia. Hindi ko masyado nagagamit ang phone ko noon dahil nga bago pa lang at wala pa naman ako nakaka-text or nakakausap. Actually, I was just using it para makausap yung mga kapatid ko abroad. Nakatira kami noon sa U-Belt sa isang paupahan na pagmamay-ari ng kapatid kong panganay at nakatira din dun ang mga anak niya, who happens to be my pamangkin, pero hindi nagkakalayo ang age gap namin. Sa first floor kami and sa second floor sila. Wala kaming cable channel noon, kaya madalas ay sa taas kami nanonood. Hanggang sa may nahanap kaming isang channel na parang chat room pero gamit ang pag-text para makapag-post ng messages. Masaya ang pakikipag-chat doon noon kahit magastos sa load, naging libangan namin yun ng mga pamangkin ko. And there was a guy na nag-post ng landline number niya at dahil may landline kami noon ay tinawagan ko. Naging consistent ang pagiging mag-phone pal namin ni Albert noon. Hindi na ako nanonood noon sa chat TV dahil masaya na ako na nakakausap ko siya. Isa pala siyang pulis. And then, he asked me kung pwede kami mag-meet. Nung una, natakot ako kasi kung sakali first time ko na makikipag-eyeball. Pero dahil parang nabobore na rin ako na hanggang mag-phone pal lang kami na excite din akong makita siya sa personal. It was Saturday, napagkasunduan namin magkita sa isang mall. Nagbigay siya ng ilang palatandaan kung paano ko siya makikilala. Nag-decide kami na magkita sa gilid ng ice skating rink dahil yun lang naman ang pinakamadaling hanapin sa mall na yun. Hindi naman ako nagbigay ng ilang palatandaan sa description ko. Sinabi ko lang kung ano ang susuotin ko at anong kulay. I wore a blouse and maong pants. That time mabilog na ang boobs ko. Kaya ako natawag na buba ng mga classmates ko. Tama lang ang pangangatawan ko noon, may curves na rin, 5 talampakan at 4 na pulgada ang height ko. So masyadong naging pansin ang boobs ko sa suot kong blouse dahil medyo sumisilip na ang cleavage ko pero hindi naman revealing. Nauna akong dumating kaya medyo naghintay pa ko ng ilang minuto at nalibang sa panunood sa mga nag-ice skating. Nagulat ako nang biglang may umakbay sa akin sabay tanong, "Hi! Kanina ka pa?" Tanong ni Albert. Hindi naman ako masyadong nagulat kaya nakasagot naman ako agad habang nakatingala sa kanya. Hindi naman. Mga 10 minuto pa lang ako nandito Sabi ko. "Tara kain muna tayo," aya ni Albert. Habang naglalakad kami at naghahanap ng makakainan ay napansin ko na gentleman siya. Minsan hinahawakan niya ako sa may bandang siko or bahagyang pag-alalay sa likod ko. Actually, kinikilig ako ng deep inside. Matangkad si Albert, nasa 6 na talampakan at 2 ang height, fair complexion at totoo nga nahawig niya si Brendan Fraser na may anggulo ni Dominic Ochoa. Sa KFC, KME kumain. Habang kumakain kami panay ang kwento niya. Madaldal siya at funny. Other that sabi niya nun daw kami movie. So go with the flow lang ako dahil nag-i-enjoy ako na kasama siya at masyado pang maaga para umuwi ako. Hindi ko na maalala yung movie na pinanood namin nun. Sa may bandang gitna sa taas KMI na upo at bandang likod. Siguro ng mga nasa isang kapat pa lang yung movie nakakaramdam ako ng ginaw. Bigla rin ay sabi niya, "Ang lamig no?" Oo nga Paano naman kasi konti lang ang tao at nasa bandang gitna tayo. Sagot ko. Bigla na lang naramdaman ko na inakbayan niya ako na parang magjowa kami talaga. Tapos hinahaplos-haplos niya ang balikat ko. Feel na feel ko naman dahil medyo nabawasan ang ginaw. Nakatutok ang mga mata sa palabas pero hindi ako makapag-concentrate dahil sa mga haplos niya. Naramdaman ko na lang na medyo bumaba ang kamay niya sa bandang tagiliran ko pero panay pa rin ang haplos niya gamit ang daliri niya.